So, ngayon nga pong umaga ay muli mangungusap sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid na talagang handang-handa na upang magbahagi ng mga salita ng Diyos. Walang iba kundi ang ating kapatid, Sister Nida Cedron Maranan. Good morning po sa lahat. At isang pribilehiyo na naman po na ako'y makapagbahagi ng salita ng Diyos. At salamat sa pagkakataon ito. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay samahan ninyo sa pananalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, ikaw na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang aming Diyos na tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ama, lumalapit po ako sa iyo, Diyos, at humihingi, Panginoon, ng iyong pagpapatawad, ugad sa lahat, Panginoon, ng aking mga kasalanan, Panginoon, na mayroon ako, Panginoon, tumanay na nagawa ko sa isip, salita at sa gawa, O Lord, mga bagay na humahadlang o nakakahadlang, Panginoon, upang hindi mo marinig, Panginoon, ang aking mga panalangin, o hindi ako maging kalugod-lugod sa iyong harapan, O Diyos. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay sinusubok Panginoon ang yung kapatawaran, O Diyos. At maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo rin kami, Panginoon, ng assurance, Panginoon, na kung ipapahayag namin ang aking mga kasalanan, Panginoon, ay kami iyong patatawarin, O God. At ito, Panginoon, ay nasa 1 John 1:9, Panginoon. Kaya salamat, O God. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Panginoon. Lord, sa pagkakataon ito, O Lord, muli akong humihingi ng gabay, Panginoon, ng banal na spirito na siya ang pang-minister sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung anumang, Panginoon, ang mensahe na ipagkaloob mo sa bawat isa sa pamamagitan, Panginoon, ng aking napag-aralan, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, ng mga salita mong ito, Panginoon, ay mangusap sa bawat isa sa amin, O God. At gamitin mo lang po, Panginoon, ang aking bibig, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng iyong mensahe at pagkakala, O Lord. Sa ko po initas, Panginoon, paraing ito, down to the cross in prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay po. Ang aking pong ibabahagi ngayon is nasa 2 Timothy verse, basahin na natin 1 hanggang 9. Medyo mahaba-haba po siya pero maiksi lang naman ang aking Okay po, babasahin ko na po para Kaya nga mga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may karapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaring gantipalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alintuntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mo mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa ko sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ayon sa magandang balita, pinapangaral ko. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal. Subalit hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Purihin ng Diyos. Dito po ako na nabigyan ko ng pansin dito sa verse 9 na sabi niya dito is
dito sa last na sentence, subalit hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Ano-ano ba ang pwede nating igapos kung ang salita ng Diyos ay hindi natin maigagapos? Maraming bagay ang pwede nating igapos, di po ba? Kahit tao, pwedeng igapos. Mga hayop, mga bagay-bagay, pwedeng gapusin. Ngunit sinabi niya dito na kailanman daw ay hindi natin maigagapos ang salita ng Diyos. Amen po pa dyan. Hallelujah. Tunay nga po na napakaliwanag ng sinabi dito na hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos o ang utos ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito ay ginawa para sa atin. Di po ba? Para sa atin. So, para sa ating mga tao. So, ibig sabihin, hanggat may tao, ang salita ng Diyos ay patuloy at patuloy na dadaloy sa bawat isa. Ang problema na lang nga dito is kahit na bahaginan mo yung ibang tao, ayaw nilang tumanggap. So, pero hindi rin natin masasabi na kung hindi nila tinanggap ito is hindi na ay naigagapos na yung salita ng Diyos. Hindi pa rin po. Kasi patuloy pa rin itong mahahayag sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Na tulad ng sabi dito sa verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng mga raming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may karapatan na may kakayahang magturo. At sino ang mga ito? Tayo ng mga lingkod ng Diyos. Di po ba? Sabi niya ay yung narinig natin, dapat din ay ipagkatiwala din natin sa iba. So, dapat natin din itong ibahagi sa iba. Sa pamamagitan natin, sa pamamagitan nung nabahaginan natin, patuloy yung salita ng Diyos na dadaloy sa lahat ng tao. So, maikli lang po ang aking paliwanag dito. Na sabi nga dito is ipagkatiwala. So, ibig sabihin, yung mga taong hindi maniwala, hindi sila yung pinili ng Diyos na pagkatiwalaan. Kasi ayaw nilang tanggapin yung salita ng Diyos, di po ba? Sabi din pa dito ay sabi niya ay sa Ephesians 4:12, sabi niya, di ba, lahat ay may binigyan ng gift ang ating Panginoon, di po ba? Yung iba ay apostol, yung iba ay propeta, yung iba ay evangelista, pastor at mga teacher. So, ito yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos na ibahagi din yung mga salita niya. Maraming iba't ibang kaloob ang Diyos at ito ang lahat ay mapapakinabangan. Maraming talento ang binigay ng Diyos sa atin. Hindi lang magtuturo. Minsan nga may nagsasabi na talagang kahit gustuhin kong magturo, hindi ko kaya. Maaring hindi yun ang talent na ibinigay ng Diyos sa atin. Pero anumang talent yun, magagamit natin yun. Magagamit natin yun sa kaluguran ng Panginoong Hesus. May babahagi natin yon. Kung ito'y ginagawa natin ng may katapatan at may pag-ibig. Hindi po ba? So, sabi niya, ipagkatiwala. Kanino ipagkatiwala? Doon sa mga taong tapat o may katapatan. Ibig sabihin po na may tapat siyang puso. May pag-ibig siya. Kaya wala siyang pag-alinlangan. So, dito, pinagkakatiwala nga niya doon sa taong may